Manugang, pinakasalan ang biyenan. Ang nakatagong lihim na yumanik sa buong angkan. Isang binata mula sa liblib na bayan ng San Fernando, Pampanga na minsang ipinagmamalaki ng kanyang mamagulang nang makapasok siya sa paralan ng mekaniko. Siya ay masipag at mabait. Hindi kailanman nagpapahirap sa iba. Sa edad na 22, nakilala at pinakasalan niya si Maria, ang nag-isang anak na babae ni Nanay Rosa. Isang may-ari ngang tindahan ng alahas na ngayon ay tahimik na naninirahan sa tabingang Luknang, Maynila. Ang kanilang kasal ay simple ngunit puno ng kaligayahan. Sinuman ang makakita ay isipin na ang buhay ni Juan ay magiging payapa na, ngunit ang kaligayahan ay panandalian lamang. Pagkatapos ng 2 taon na pagsasama, nakasakit ng maluba sa puso si Maria kahit anong gamutan ang ginawa. Sa huli ay namatay siya sa bisik ni Juan sa edad na 24. Ang pagkamatay ng asawa ay parang sugat na nagdurugo sa kanyang dibdib. Hindi siya umalis. Hindi rin nag-asawa ulit, kundi nanatili sa lumang bahay kasama si Nanay Rosa upang makasamang mabuhay. Ang iba ay nagbubulong-bulungan na siya ay nananatili para sa ari-arian, ngunit hindi ito pinansin ni Juan. Si Nanay Rosa, isang babaeng mahigit 60 taong gulang na minsang may lahat pera, posisyon, mabuting asawa at masunuring anak. Ngunit nawala ang asawa sa aksidente, nawala ang anak sa sakit, at ngayon ay naninirahan kasama ang binatang biyenan na dating anak. Na lalaki, ngunit ngayon ay nasa gitna ng hindi matukoy na relasyon. Sila ay nabubuhay na parang 2 anino, makasamang nag-alay ng insenso sa namayapa, makasamang kumakain ng malamig na pagkain sa malamig na bahay. Hindi maraming salita, ngunit ang mga mata ay minsang nakikita. Punong sakit ngunit may kakaibang damdamin. May mga gabing gigising si Nanay Rosa at makikita si Juan na nakaupo sa beranda. Mata na namumula na parang kakayak lamang. At may mga pagkakataon makikita naman ni Juan si Nanay Rosa na tahimik na gumugupit ng kanyang puting buhok na parang nais niyang itapon ang mabibigat na alaala ng nakaraan. Hanggang isang araw, natuklasan ni Juan sa aparador ang isang bunton ng mga papel na utang. Kakaiba pa, isang malaking utang na mahigit 1 bilyong piso na nakapangalan sa kanya, bagaman hindi siya kailanman nangutang kahit 1 sentimo. Mula sa sandaling iyon, lahat ay nagbago. Ang mga lihim, mga utang, mga lumang alaala ng pamilya ni Nanay Rosa ay dumaksa na parang baha na hindi mapigilan. Si Juan mula sa pagiging biyenan ay biglang nadamay sa kaguluhan ng pera, karangalan at mga bulong-bulungang hindi inaasahan. Ngunit ang pinakanagulat sa buong pamilya ay hindi ang utang kundi ang kakaibang relasyon sa pagitan ng isang 25 anyos na binata at isang 10 anyos na biyenan. Isang damdamin na lumalampas sa karaniwang kaugalian ngunit nagpapababa ng ulo sa buong mundo nang malaman ang katotohanan sa likod nito. Noong araw na iyon, nakulan ng malakas sa Maynila. Mula umaga hanggang gabi, si Juan ay naglinis ng lumang silid ng asawa, kung saan nananatili ang lahat ng bagay na parang buhay pa si Maria. Bawat damit, bawat libro, kahit ang lipstick na naiwan sa mesang salamin, ay kanyang nilinis ng maingat. Nang buksan ang huling drawer, nakita niya ang isang makapal na sobre na nakatali ng lumang goma. At nang buksan ito, siya ay natigilan. Sa loob ay maraming mapapel mula sa bangko at kontrata ng kredito na may pirma niya, pangalang Juan de la Cruz,
numerong ID, tirahan, lahat ay tama, at ang utang ay umabot sa 3.2 bilyong piso. Siya ay nagulat dahil hindi siya nangutang at hindi niya naalala na pumirma ng anuman tungkol sa pera. Ang kanyang isip ay nalilito. Sino ang gumamit ng kanyang pangalan? Ito ba ay peke o isang bitak? Sa gabing iyon, inilagay niya ang bunton ng papel sa harap ni Nanay Rosa. Ang babaeng may puting buho na payat na parang anino ay tumingin dito. Mata ay bahagyang nanginig sa isang minutong katahimikan na tensyonado. Nanay, hiniram namin ng tatay ni Maria ang pangalan mo? Sabi niya ng mahina. Noong taong iyon, bagong kasal ka pa kay Maria at walang alam. Sinabi ngang tatay niya na pumirma ka lang para sa garantiya sa bangko sandali lamang. Ngunit nang mamatay siya, hindi ko kayang bayaran. Nanay, naisip kong itago ito sa iyo magpakailanman. Si Juan ay parang binuhusan ng malamig na tubig sa mukha. Hindi siya nagalit kundi nasaktan. Nasaktan dahil ang tanging taong pinagkakatiwalaan niya na itinuturing niyang ina ay nagdulot sa kanya ng malaking pasanin ng hindi man lang sinabi. Kung hindi ko ito natuklasan, itatago mo pa rin? Tanong ni Juan. Mata na namumula. Si Nanay Rosa ay yumuko. Kamay na mahigpit na nakahawak sa gilid ng mesa. Naisip ko, kung mag-asawa ka ulit, ibebenta ko ang bahay para bayaran ang utang unti-unti. Hindi ko lang inaasahan na mananatili ka. Ang isang salitang iyon ay parang nakdurugo ang puso ni Juan. Akala niya ang kanilang relasyon ay tungkol sa katapatan, sa pagkakadikit ng dugo pagkatapos ng pagkawala. Ngunit lumalabas na siya ay nakatali sa isang tungkulin na hindi nakikita, isang uri na hindi makakaalis, ngunit hindi rin makakapagbahinga. Sa gabing iyon, lumabas si Juan sa ulan at naglakad ng ilang kilometro nang walang payong. Ang lamig na tumatagos sa balat ay hindi kasing sakit ng pagkakasikip sa dibdib. Nawala ang asawa, ngayon ay may dagdag na utang mula sa iba at ang taong iyon ay ang biyana na minahal niya sa loob ng maraming taon. Sa gabing ulan na iyon, naintindihan ni Juan na ang kanyang buhay ay hindi nakatulad ng dati at si Nanay Rosa, ang babaeng nangingining sa loob ng bahay, ay hindi na rin ina sa karaniwang kahulugan. Pagkatapos ng gabing ulan na iyon, hindi na nagsalita pa si Juan kay Nanay Rosa. Kinabukasan, maagang gumising siya. Nagbihis, kinuha ang backpack at lumakad patungo sa pinto. Si Nanay Rosa ay nakahanda pang lumangsa. Mata na malalim ang pagkakabaon ay tumingala. Bahagyang natigilan nang makita si Juan na may dala. Saan ka pupunta? Tanong niya. Boses na nanginig kahit saan dito. Nakakasikip ako rito. Sabi ni Juan nang hindi lumingon. Ang boses niya ay pantay ngunit mata ay namumula. Ang matandang babae ay lumuhod sa upuan. Kamay na nahulog ang mainit na tasang tsa. Kung aalis ka, para saan pa ang buhay ko? Ang isang salitang iyon ay parang hinila ang paa ni Juan upang huminto. Hindi siya umiyak, hindi nagmakaawa. Sabi lamang ng mahina ngunit sapat upang lumingon siya at tingnan ang payat na katawan. Puting buhok na magulo dahil sa gabing walang tulog at ang lumang bahay na walang tawanan. Siya ay tumayo ng matagal at pagkatapos ay bumalik upang ilagay ang backpack sa lumang sahig. Hindi na ako aalis. Ngunit mula ngayon, huwag mo na akong tawaging biyenan, parehong tahimik. Sa mga sumunod na araw, nagsimulang magtrabaho si Juan sa pagde-deliver. Sa araw ay nagmamaneho siyang motorsiklo sa paligid ng Maynila, nagde-deliver ng mga kahon ng papel, mga bag ng pagkain.
Sa gabi ay nahuhugas siyang pinggan sa isang karinderya malapit sa daungan. Bawat buwan, kapag nakakolekta ng ilang libo, hinahati niya ito. Kalahati para bayaran ang utang sa bangko. Kalahati para kay Nanay Rosa sa pamimili. Si Nanay Rosa ay nagbago rin. Ibinenta niya ang huling singsing na ginto. Nakalikom ng kaunting pra upang magbukas ng maliit na tindahan ng pandesal sa harap ng bahay. Bawat umaga, siya mismo ang nagbabalot ng tinapay at nagbebentahan. Sa ilalim ng sikat ng araw noong Marso, may dumadaang nagsasabi ng mapanglait, sa ganyang edad pa ba, hindi ka nahihiya sa biyenan mo? Siya ay ngumiti lamang. Mata na tumitingin kay Juan na nagde-deliver hindi kalayuan. Sa gabi kapag tahimik ang lungsod, ang maliit na bahay ay may liwanag pa rin. Si Nanay Rosa ay nahihiwan prutas. Si Juan ay nagpupunas ng lumang sapatos. Kaunti ang kanilang salita ngunit ang mga mata ay minsang tahimik na sumusunod sa isa't isa na parang kung mawawala ang isa. Ang natira ay hindi na makakabuhay. Isang beses, nakaroon ng mataas na lagnat si Juan at nahiga ng walang malay sa upuan. Si Nanay Rosa ay nakmadaling maghanap ng gamot, naglagay ng basang tuwalya, nakpakain ng lugaw isa-isa. Nang magising siya, nakita niyang natutulog siya sa gilid ng kama, kamay na mahigpit na nakahawak sa kanyang kamay. Sa gitna ng tahimik na gabi, mahina niyang sinabi, "Nanay, pwede bang huwag na nating tawaging ganyan?" Si Nanay Rosa ay hindi sumagot ngunit ang mata ay bahagyang nanginik at ang dibdib ay nakasikip. Mula kailan? Sa pagitan nila ay wala ng hangganan ng biyenan at ina, kung ito ay katapatan o pagmamahal, responsibilidad o mas malalim na damdamin na hindi matukoy. Sa ilalim ng lumang bubong na iyon, sa gitna ng utang, sakit, at mga gabing walang tulog, isang kakaibang damdamin ay tahimik na lumalaki ngunit matibay na parang maliit na apoy sa gitna ng malamig na taglamig. Sa tag-init ng taong iyon, ang init sa Maynila ay nakakainis. Ngunit ang init sa labas ay hindi katumbas ng pagkasikip sa dibdib ni Juan. Isang hapon, habang nakde-deliver, si Juan ay tinawag sa barangay dahil sa isang reklamo. Ang lumang nakpautang sa tatay ni Nanay Rosa ay natuklasan na ang pangalan sa utang ay kay Juan kaya. Hinihiling ng autoridad na i-freeze ang kanyang ari-arian kung hindi mabayaran ang natitirang halaga. Kahit walang mahigpit na legal na dahilan, ang mga papel ay sapat upang dalhin siya sa korte kung gagawin itong malaki. Kinuha niya ang reklamo na nanginik ang kamay. Pag-uwi sa bahay, inihagis niya ito sa mesa na kahoy, mata na tumitingin kay Nanay Rosa na parang naghihintay ng paliwanag. "Gaano katagal pa ako mabubuhay ng ganito?" sabi niya ng paus. Si Nanay Rosa ay tahimik ng matagal bago sumagot, "Kung ako ang asawa mo, ang ari-arian na ito ay para sa ating dalawa. Hindi nila kayang itulak ka sa korte ng mag-isa." Si Juan ay natigilan. Isang segundo ngang katahimikan at pagkatapos ay nagtanong ulit, hindi alam kung seryoso o para iwasan lamang. "Ibig mong sabihin ay magpakasal tayo? Sa papel lamang." Tumango siya, mata na malungkot. "Ito ay formal lamang. Walang kailangang gawin. Ngunit ito ay makakapagligtas sa iyo mula sa mga problema na hindi nararapat." Ngumiti ng mapait si Juan. "Magpakasal sa biyenan. Sigurado na pagtatawanan tayo ng buong barangay. Mas mabuti pa kaysa mamatay ako sa utang na ito." Sabi niya. Sa unang pagkakataon na ang boses niya ay hindi mahina kundi matatag na, parang isang inang nagpoprotekta sa anak.
Buong gabi na iyon, hindi natulog si Juan. Naisip niya ang mga magulang sa probinsya na mahirap na minsang ipinagmamalaki ang mabait na anak. Naisip ang mga kaibigan, kapitbahay, mga tao sa daungan na magbubulong-bulungan. Ngunit naisip din niya ang mata ni Nanay Rosa, ang tanging taong nasa tabi niya nang walang-wala siya nang may pagkawala. Kinabukasan, nang sumikat ang araw ng taginit sa branda, sinabi niya ng mahina, "Kung gusto mo pa, pumunta tayo sa munisipyo, ngunit pagkatapos, huwag mo na akong tawaging anak." Si Nanay Rosa ay nanginig na kinuha ang birth certificate at family registry. Ang kamay niya ay malamig ngunit ang dibdib ay mas mainit kaysa dati. 3 araw pagkatapos, sa isang maliit na opisina ng barangay, 2 tao, isang 25 anyos na binata, isang 10 anyos na babaeng may puting buhok ay tahimik na pumirma sa marriage certificate. Walang damit pangkasal, walang paputok, pirma lamang, isang tango at isang tingin na hindi matukoy. Hindi nila sinabi sa sinuman ngunit ang tadhana ay nagbago na. Mula nang magkaroon ng marriage certificate, walang nagbago sa bahay ngunit hindi na rin katulad ng dati. Si Nanay Rosa ay maaga pa ring gumising upang maghanda ng pandesal. Si Juan ay nagde-deliver pa rin tulad ng dati. Ngunit may bagay sa kanilang mata, sa paraan ng pag-iwas sa pagkakabangga sa pasilyo o sa hininga sa gabi na nagpapakita ng kahihiyan na tahimik na sumisingaw sa pagitan nila. Isang gabi pagkatapos ng hapunan na may sabaw na gulay at pritong itlog, si Nanay Rosa ay naghuhugas ng pinggan, si Juan ay nagpupunas ng lumang sinelas. Walang nagsasalita, ang tunok ng tubig ay parang pinupunan ang mahabang katahimikan. Tumingin si Juan sa kanya sandali at sinabi, "Kung malalaman ng iba, sigurado na sasabihin na baliw ako." Si Nanay Rosa ay tahimik sandali bago sumagot, "Kung nagsisisi ka, pupunta ako sa munisipyo upang ipawalang bisa." Ngumiti ng mapait si Juan, umiling, "Hindi. Nararamdaman ko lang na kakaiba." "Kakaiba sa ano?" "Dati ay tinatawag kitang nanay, ngayon hindi ko alam kung ano." Si Nanay Rosa ay natigilan, tubig na patuloy na umagos ngunit kamay na nanigas. Sa wakas ay sinabi niya ng mahina, "Huwag na tayong magtawag-tawag, mas madali siguro ang buhay." Sa gabing iyon, hindi makatulog si Juan. Sa dilim, naririnig niya ang bawat pag-ikot ni Nanay Rosa sa katabing silid. Sila ay nasa 2 silid na magkatabi. Pinto na laging nakabukas ng bahagya na parang isang kasunduan na hindi tayo tunay na mag-asawa. 2 tao lamang na nagsasama sa gitna ng unos. Ngunit habang tumatagal ang pagsasama, lalong nalilito ang damdamin ni Juan. Si Nanay Rosa ay hindi nabiyanan sa lumang kahulugan. Siya ang taong nasa tabi niya nang mawala ang lahat, ang taong nag-aalaga sa kanya kapag may sakit sa halip ng asawa, ang taong nagbubuhat ng utang para sa pamilya nang walang hinihinging kapalit. Sa mga gabing umulan, tahimik niyang inilalagay ang kumot. Sa mga hapon na mainit, lihim niyang naglalagay ng pera sa pitaka niya dahil alam na kaunti ang sahot. Si Juan ay nagsimulang matakot sa sariling damdamin. Tinatanong niya ang sarili kung mahal niya siya bilang ina o bilang babae. Alam niya ang sagot ngunit hindi niya masabi. Dahil kung sasabihin, baka mawala ang huling taong natitira sa kanya sa buhay. Isang araw, umuwi ng huli si Juan, katawan na marumi ng langis. Siya ay pagod na pagod. Umupo sa upuan at nakita sa mesa ang mainit na lugaw, itlog na inasin at dahon ng malunggay na hiniwa.
Si Nanay Rosa ay lumabas mula sa silid, may hawak na mainit na tuwalya. Hayaan mo akong punasan ang mukha mo. Kinuha ni Juan ang kanyang kamay. Biglang sinabi, "Huwag mo na akong tawaging anak. Hindi na ako anak mo mula nang pumirma tayo sa marriage certificate." Si Nanay Rosa ay natigilan. Mukha na namutlan ngunit mata ay namumula. Hindi dahil sa takot o kahihiyan kundi dahil alam niya na mula sa sandaling iyon, ang damdaming sinusubukan nilang itago sa loob ng maraming buwan ay hindi na may tatago mula sa salitang iyon ni Juan. Ang hangin sa maliit na bahay ay parang nanigas. Si Nanay Rosa ay tahimik buong gabi na iyon. Nahuhugas siyang pinggan, naglinis at umupo ng matagal sa harap ng altar ni Maria na parang naghahanap ng salita mula sa namayapang anak. Si Juan naman ay nakahiga sa kama, mata na bukas na tumitingin sa kisame. Hindi siya nagsisisi sa pagsabi nito, ngunit hindi rin maiwasan ang takot na itutulak siya nito. Takot na pipiliin nito ang walang hanggang katahimikan at mawawalan na naman siyang isa pa. Kinabukasan, ang langit sa Maynila ay madilim na, parang damdamin ngang tao. Si Nanay Rosa ay gumising ng mas maaga kaysa dati. Siya ay naksuot ng barot saya na kulay asul. Ang damit na matagal nang hindi isinuot sa mga espesyal na okasyon. Buhok na nakaipit ng mayos, mukha na may kaunting pulbo. Inilagay niya sa mesa ang isang maliit na notebook at sinabi kay Juan, "May sasabihin ako sa iyo." Umupo si Juan sa upuan. Tumango ng tahimik. Itinulak niya ang notebook sa kanya. Ito ang lahat ng papel, utang at ari-arian. Tulad ng kasunduan, tayo ay mag-asawa ng legal. Kung gusto mong itigil dito, pupunta ako sa munisipyo upang ipawalang bisa. Walang sisisihan. Ngunit kung gusto mo pa ring tawagin akong pamilya, siya ay nasamit, mata nabasa, ay huwag mo na akong pabuhayin pa ng isa pang araw sa gitna ng ganitong kalagayan. Kinuha ni Juan ang kanyang kamay. Sa unang pagkakataon na hawak niya, nang mahigpit na parang hawak ang pinakamahalagang bagay sa buhay. Hindi ako perpekto ngunit hindi ko pa minahal ang sinuman tulad ng pagmamahal ko sa iyo. Isang segundo ng katahimikan at parehong umiyak. Hindi ang uri ng iyak na malakas kundi luha na dumadaloy. Nang tahimik na parang inilalabas ang lahat ng sakit, hirap at manggagabing walang tulog. Sa gabing iyon, lumipat si Juan sa silid ni Nanay Rosa. Walang ginawa na lumalampas sa hangganan, nakahiga lamang ng magkatabi na nakikinig sa tunog ng ulan sa lumang bubong. Inilagay ni Juan ang kamay sa kanyang kamay, at siya ay bahagyang isinandal ang ulo sa kanyang balikat. Walang salita, walang paliwanag, sapat na ang alam na hindi na sila mag-isa. Mula sa araw na iyon, nabuhay sila bilang tunay na mag-asawa. Kahit may pagkakaiba sa edad, kahit may bulong-bulungan ng iba, nanatiling tahimik silang makasama. Si Juan ay umuuwi na may naghihintay sa pinto. Si Nanay Rosa ay nakbabantahan ng pandesal na may sumusundo. Ang mga kapitbahay ay nagsimulang magbulong-bulungan. May sumisiga, may nagtsitsismis ngunit may tumatango rin. Mas mabuti pa kaysa maraming mag-asawang bata ngayon na nabubuhay ng makasama ngunit hindi totoong nagmamahalan. Si Juan at Nanay Rosa ay hindi nagpapaliwanag dahil naiintindihan nila na ang kanilang mayroon ay hindi pansamantala kundi isang uri ng pag-ibig na dumaan sa pagkawala, sakripisyo at pagpapatawad. Isang pag-ibig na hindi
matukoy ngunit nararapat na igalang. Ang pag-ibig nina Juan at Nanay Rosa ay lumalaki ng tahimik, hindi maingay, hindi madrama. Lamang ang mga hapunan na mas masarap, ang natingin na puno ang pasasalamat sa pagtatapos nga araw, ang bagong damit na binili niya para kay Juan kahit magtiis nga almusal ng ilang araw. Ngunit isang umaga ng taglagas, isang tao ang biglang dumating na nagwasak sa kapayapaan na iyon. Si Tita Elena, ang kapatid na babaeng asawa ni Nanay Rosa mula sa Mindanao na dumating upang bisitahin ang mga kamag-anak. Nang pumasok sa gate ay natigilan. Juan, nandito ka pa rin? Bakit ka nandito kasama si Ate Rosa? Bakit hindi mo sinabi na namatay na si Maria? Ang salitang iyon ay parang araw na tumusok sa dibdib nilang dalawa. Si Tita Elena ay hindi tanga sa isang tingin lamang sa paraan ni Juan na inilagay ang kamay sa balikat ni Nanay Rosa nang maghain ng tsaa. Sa paraan ni Nanay Rosa na maingat na naglagay kanin sa plato ni Juan ay naintindihan niya ang lahat. Huwag mong sabihin sa akin na nabubuhay kayo bilang mag-asawa. Si Nanay Rosa ay tumingala ng payapa nang hindi itinatanggi. Si Juan ay yumuko, dalawang kamay na mahigpit na nakahawak, parehong nahihiya at galit. Si Tita Elena ay tumayo, boses na mataas. Diyos ko, nababaliw ka na ba? Siya ang biyenan mo. Tinatawag mo siyang nanay dati. Dati lamang. Sabi ni Nanay Rosa ng mahina, ngayon siya ang asawa ko. Sa batas, papel na puti at tinta, si Tita Elena ay nagulat at nagalit na umalis na nag-iwan ng banta. Ginawa mong marumi ang buong angkan. Hindi ko ito pababayaan. Pagkatapos ng araw na iyon, ang balita ay kumalat ng mabilis na parang apoy sa tuyong damo. Ang nga kapitbahay ay nakbulong-bulungang mas malakas. May iwasan. Ang nga dating kakilala ay nakputol ng ugnayan. Pinayuhan ni Juan si Nanay Rosa na ibenta ang bahay at lumipat sa iba, ngunit umiling siya. Ang pagtatago ay hindi solusyon. Kapag nabubuhay tayo ng walang hiya, hindi kailangang matakot sa tingin ng iba kahit sabihin man iyan. Sa gabi ay lihim niyang pinupunasan ang luha kapag akala niya ay tulok na si Juan. Si Juan naman ay walang tulok, naisip ang nakaraan. Si Maria, ang dating asawa, nagsimulang tanungin ang sarili kung nagtataksil ba siya sa namayapa. Ang tanong na iyon ay gumugulo sa kanya araw-araw. Isang gabi, dinala ni Juan ang lumang frame ng litrato ng kasal nila ni Maria upang punasan ang alikabo. Si Nanay Rosa ay nakatayo sa likod. Tahimik na tumitingin at pagkatapos ay nagsalita. Kung buhay pa si Maria, sigurado na hindi niya gustong makita kang malungkot ng ganito magpakailanman. Lumingon si Juan at mahina na nagtanong. May nararamdaman ka bang mali? Ngumiti ng malungkot si Nanay Rosa. Oh, maraming beses. Ngunit kung nabubuhay, nang tama ngunit hindi masaya, may say-say ba ito? Ang salitang iyon ay nagpatigil kay Juan. Naintindihan niya. Ang pag-ibig na ito ay hindi mali dahil sa edad. Hindi dahil sa opinyon, kundi mali lamang dahil dumating ito pagkatapos ng buhay na nawala. At natatakot siya na kung patuloy niyang pinipilit, isang araw ay aalis si Nanay Rosa tulad ng lahat ng minahal niya. Sa Oktubre, ang lamig ay nagsimulang sumingaw sa mga eskinita sa Maynila. Sa lumang bahay, nahanda si Juan ng pagkain para sa handaan kay Maria. Ang dating asawa na sa taong ito ay 3 taon ng pagkamatay. Bawat taon sa kanyang handaan ay may pagtitipon, kahit kaunti, ang tao ay may dumating na kamag-anak upang mag-alay ng kandila. Ngunit sa taong ito ay iba.
Ang tsismis tungkol sa relasyong hindi karaniwan nina Juan at Nanay Rosa ay kumalat sa barangay. Ang nga nangako ay hindi dumating. Ang nga dating malapit ay nakdahilan na busy kahit ang mga kaibigan ni Maria ay nakiwas. Si Juan ay umupo sa harap ng handaan na tahimik. Mata na namumula. Siya ay nagbubuhos ng alak habang tahimik na tinatawag ang pangalan ng namayapa. Maria, pasensya na ngunit hindi ko na kayang mabuhay ng laging may alaala mo. Si Nanay Rosa ay nakatayo sa pinto ng kusina na nakaswat ng itim na barotsaya. Mata na tumitingin sa altar ng anak. Mata na puno ng sakit. Lumapit siya upang ilagay ang isang mangkok ng ginataan, ang paborito ni Maria. Sa altar, kamay na nanginik, walang naksalita ngunit ang pagkakasikip ay puno. Biglang tumunog ang bakal na gate. Isang anino ang pumasok. Si Tita Elena. May dala siyang bungkos ng krisanthemum na puti at isang papel. Si Nanay Rosa ay natigilan. Si Juan ay tumayo ng mabilis. Akala mo ba na hahayaan kong matapos ito ng payapa? Nakolekta ko na ang ebidensya. Reklamo na lumalabag ka sa moral ng pamilya. Pagsasamantala sa ari-arian ng namayapa. Handa ng isumite sa barangay. Si Nanay Rosa ay malamig. Hindi ako lumabag sa batas at tungkol sa moral. Sino ang may karapatang humatol? Si Tita Elena ay hinampas ang kamay sa altar. Kinuha mo ang biyenan mo bilang asawa. Naisip mo ba si Maria? Si Juan ay lumapit sa gitna nila? Ako ang pumayag? Hindi ako pinilit ng sinuman? Kung may dapat sisihin ay ako hindi si Nanay Rosa? Si Tita Elena ay natigilan na tumingin kay Juan. Ang payat na binata dati ay matangkat na. Mata na matatag. Boses na puno ng desisyon. Mahal ko siya. Alam ko na nakakagulat ito sa lahat. Ngunit kung hindi mabubuhay ng toto, ako ay isang patay na tao lamang. Si Nanay Rosa ay hinila ang kamay ni Juan. Mahina na umiling. Huwag ka nang magsalita pa. May karapatan si Tita Elena na gawin ang tama para sa kanya. Ngunit hindi ko hahayaan na dalhin mo ang sisihan sa buong buhay dahil sa desisyon ko. Si Juan ay hinikpit ang hawak sa kanyang kamay. Hindi ako nagsisisi. Kahit bukas ay kailangan nating umalis dito, pipiliin ko pa ring makasama ka. Ang salitang iyon ay nakpasikip sa buong bahay. Si Tita Elena ay hindi na nagsalita pa. Huminga ng malalim na inilagay ang bulaklak sa altar at lumingon na umalis. Iniwan ang papel na dilaw sa mesa na walang pirma. Mula sandaan na puno unos na iyon. Si Nanay Rosa ay naging mas tahimik. Siya ay pumupunta sa palengke ng maagang umaga, umuwi ng huli, ang hapunan ay 2 lamang. Ngunit hindi niya tinitingnan si Juan tulad ng dati. Ang kanyang mata ay puno ng bagay na hindi matukoy. Marahil ay takot, sakit o marahil ay paghahanda sa paghihiwalay. Napansin iyon ni Juan. Nagsimulang umuwi ng maga, tumutulong sa pagbebentahan. Binili niya ang isang bagong bisikleta sa halip ng lumang tricycle. Naghihintay sa kanya upang maglakad sa paligid ng lawa bawat gabi. Ngunit kahit gaano pa siya makpumilit, nananatili ang hindi nakikitang distansya na parang naktatayo siya ng pader upang protektahan siya mula sa sariling damdamin. Isang gabi, nang makasama sila sa tabing lawang Maynila, ang malamig na hangin ng Taglagas ay dumadaan sa balikat. Mahina na sinabi ni Nanay Rosa, "Nagdesisyon na ako." Tumingin sa kanya si Juan nang hindi kumukurap. Kinuha niya mula sa bulsa ang isang papel. Ito ang divorce paper.
Hindi ko gustong patuloy kang maktis sa tsismis. Mahaba pa ang buhay mo. Hindi ko hahayaan na ikulong ka sa kasal na ito. Dahil lamang sa pagmamahal, si Juan ay natigilan. Akala mo ba na ang damdamin ko sa iyo ay awa lamang? Hindi awa kundi pasasalamat. Alam ko na kung hindi dahil sa utang na iyon, hindi ka papayag na magpakasal sa isang babae tulad ko. Si Juan ay tumawang ngunit luha na dumadaloy. Pinakasalan kita hindi dahil sa puwersa. Sabi mo dati na kung hindi mabubuhay ng toto sa sarili ay para saan pa ang buhay. Ngayon ikaw ang nakakasalungan. Siya ay tahimik. Si Juan ay nanginig na sinabi, "Mahal kita, hindi ko pakialam ang sinasabi ng iba, hindi awa. Lalong hindi dahil sa tungkulin, kundi dahil iniligtas mo ako mula sa bangin. Minahal ako sa paraang hindi ginawa ng iba." Si Nanay Rosa ay pinunasan ang luha niya, mahina na sinabi, "Naniniwala ako sa iyo, ngunit hindi ako naniniwala sa lipunang ito." Ang salitang iyon ay parang kutsilyo na tumusok sa dibdib ni Juan. Kinabukasan, tahimik na isinara ni Nanay Rosa ang tindahan ng pandesal. Ibinigay ang susi sa kamag-anak. Sumulat siyang liham para kay Juan. "Alis ako sandali hindi upang tumakbo kundi upang bigyan ka ng oras na mag-isip ng mabuti. Kung pagkatapos ng lahat ay gusto mo pa ring mabuhay ng ganito kasama ang isang tulad ko, hanapin mo ako sa maliit na bahay sa labas ng San Fernando kung saan gustong magretiro ng tatay mo. Maghihintay ako ngunit hindi pipilit." Nabasa ni Juan ang liham, dibdib na nalilito. Umupo siya ng walang emosyon sa mesa, daliri na mahigpit na nakahawak sa basang papel na puno ng luha. Sa gabing iyon, sa unang pagkakataon ay nararamdaman niya na ang bahay ay malamig na parang ulila. 3 araw ang lumipas mula nang umalis si Nanay Rosa. Ang lumang bahay ay walang tunong ng walis sa umaga. Walang tunong ng pagbubukas ng tindahan ng pandesal. Walang tunong ng sinalas sa pasilyo. Lamang si Juan na nakaupo. Nang tahimik, sa sala na parang naging bato. Tumingin siya sa lumang litrato ni Maria, ang dating asawa. At pagkatapos sa bagong litrato nila ni Nanay Rosa, nung araw ngang pagrerehistro ngang kasal na nakalagay sa bintana, 2 babae sa 2 bahagi ng buhay. Isa ay kabataan. Isa ay kung saan natakpuan niya ang sarili pagkatapos ng pagkawala. Sa ika-4 na gabi, gumising siya sa gitnang gabi, lumabas. Sa bakuran na tumitingin. Sa langit na punong bituin, tinanong niya ang sarili kung hindi siya maghahanap sa nanay. May pagkakataon pa ba siya sa buong buhay na ito? Kinabukasan, inihanda niya ang gamit. Inilagay niya ang isang papel sa pinto ng tindahan ng pandesal. Pansamantalang sarado, kapag bumalik ang ngiti ay magbubukas muli. Siya ay sumakay ng bus patungo sa San Fernando, ang bayan na halos 1 oras at kalahati mula sa Maynila. Sa buong biyahe, walang laman ang isip, dibdib na tumitibok ng mabilis. Ang bahay ay nasa gitnang kakahuyan, nakatago sa mababang burol. Ito ang lumang bahay na iniwan katay ni Nanay Rosa. Ngayon ay punong damo. Ngunit kakaiba na nakita ni Juan ang isang tanim na bougainvillea na bagong tanim pa at nagsisimula ng mamulaklak. Ibig sabihin ay nandito pa rin siya. Pumasok siya sa gate na hindi nakasara. Sa loob ay may amoy ngang sabaw na ampalaya. Si Nanay Rosa ay nakaupo na nananahi, mata na may salamin, buhok na nakaipit ng maayos. Nang itaas ang ulo at makita si Juan, ang mata ay natigilan.
Hindi mo kailangang hanapin ako. Sabi niya ng mahina, kung hindi ko hahanapin, paano ako mabubuhay sa buong buhay na ito? Sabi ni Juan. Dip-dip na nanginig. Dalawa silang nakatayo ng may kaunting distansya. Walang nagsasalita. Ang hangin ay dumaan sa bintana. Dala ang tunok ng huni ng ibon at ang tibok ng dibdib nilang dalawa. Lumapit si Juan. Lumuhod sa harap niya. Huwag ka nang tumakbo. Huwag mo akong piliting pumili dahil matagal na akong pumili. Kung mahal mo pa ako, ay hayaan mo akong manatili kahit para magluto, maghugas o mag-alaga ng bougainvillea na iyan. Si Nanay Rosa ay natigilan, luha na nagsimulang lumabas sa sulok ng mata na puno ng kunot. Bobo ka talaga, bobo hanggang sa hindi ko kayang bitawan. Itinaas ni Juan ang ulo, mata na namumula. Kaya huwag mo nang bitawan. Tumango siya ng isa, tango na walang salita. Sa gabing iyon, kumain sila ng unang hapunan sa bahay sa gitna ng gubat. Walang liwanag ng lungsod, walang bulong-bulungan sa likod, walang tingin ng iba. Lamang sila, isang binatang nawala ang lahat at isang matandang babae na sa wakas ng buhay ay naglakas-loob na magmahal. Sa labas ng hardin, ang bougainvillea ay nagsimulang mamulaklak. Ang kapayapaan sa kakahuyan ay tumagal lamang ng mahigit 1 linggo nang dumating ang isa pang bagyo. Sa umagang iyon habang nagaayos si Juan ng bougainvillea sa bakuran, si Nanay Rosa ay may hawak na makapal na liham. Mukha na namutla. Ang liham ay walang pangalan ng nagpadala, lamang ang isang pulang selyo na malabo, bangko at isang pangalang hindi pamilyar sa kanila. Sa loob ay kopyang kontratang kredito mula 11 taon na ang nakararaan. Ang pangalan sa kontrata ay Jose Santos, ang dating asawa ni Nanay Rosa, tatay ni Maria. Ito rin ang taong nakapangalan sa bahay sa gitna ng lungsod na ibinenta na nila maraming taon na ang nakalipas. Ang nakpabaksa kay Nanay Rosa ay ang bahagingang muling pakumpirma ang garantiya. Si Juan, ang biyenan noon na 14 taong gulang lamang, ay hiniram ang pangalan ng tatay ngang asawa dahil malapit at madaling kontrolin. Kabuuang utang 2 bilyong piso, kabilang ang principal at interest pagkatapos ang 11 taon. Si Nanay Rosa ay natigilan. Kamay na nanginik na yakap ang liham, bibig na bumubulong. Siya. Niloko niya kahit ang biyenan na menor de edad. Nabasa ni Juan ang dokumento, ulo na nalilito. Naalala niya ng malabo na noong taong iyon ay sinabing ng tatay ng asawa na gagamitin ang kanyang pangalan para sa kontrata upang patunayan ang kitangang pamilya. Noon ay bata pa siya. Simpleng iniisip, hindi nagtanong ng marami. Sino ang mag-aakala na ngayon ay nagdedeklara ang bangko na kung hindi mabayaran sa loob ka na 30 araw? Sila ay magsasampang ang kaso at gagawing pampubliko ang impormasyon. Si Nanay Rosa ay tumingin kay Juan. Mata na puno ng kasalanan. Dapat ay nalaman ko ito ng mas maaga. Minsan ay nagduda ako na may madilim na negosyo siya, ngunit hindi ko inaasahan na idadamay kaniya sa lusak. Si Juan ay hinikpit ang kamao. Kung hindi namatay si Tito Jose sa aksidente noon, marahil ay ako ang makukulong. Ang salitang iyon ay nagpayak kay Nanay Rosa. Tumayo si Juan, mata na matatag. Hindi ako tatakbo, hindi rin hahayaan na magpahirap ka sa pag-utang sa iba. Haharapin ko ito sa gabing iyon. Pumunta si Juan.
sa sentro ngang bayan upang makipakita sa dating kaibigan na si Pedro na dating broker ng real estate. Tulungan mo akong ibenta ang bahay sa Maynila kahit anong presyo. Nagulat si Pedro. Baliw ka ba? Iyan ang bahay na iniwan ng biyenan mo. Ngumiti ng malungkot si Juan. Oras na para bayaran ang lahat ng utang ng nakaraan. Kahit hindi ko ginawa ngunit nakapangalan sa akin. Ako ang magdurusa. Sa bahay na kahoy sa gitna ng gubat. Tumingin si Nanay Rosa sa bugayng biyeya. Ang unang bulaklak ay nalaglag at alam niya na hindi lamang utang kundi isang paalala. Ang kanilang kaligayahan ay laging banta ng maanino mula sa nakaraan. Ngunit sa pagkakataong ito ay hindi niya balak tumakbo. Si Juan ay bumalik sa Maynila. Pagkatapos ng halos kalahating buwan na pag-alis, ang buhok ay medyo lumaki, ang mata ay hindi na inosente tulad ng unang hakbang sa hindi karaniwang relasyon na iyon. Ngunit sa pagkakataong ito ay bumalik hindi para magmahal kundi para bayaran ang nakaraan. Si Pedro ang kaibigan ay naghihintay na. Nakita sila sa maliit na kapahan sa tabi ng dagat. May gustong bumiling mahay, bulong ni Pedro. Ngunit pinababa nila ang presyo ng 300 milyon kaysa sa market. Tutuloy ka pa rin ba? Tumango agad si Juan ng walang pag-alinlangan. Huminto si Pedro. Alam ko na kailangan mong pera ng mabilis. Ngunit masakit talaga. Ngunit hindi ko hahayaan na buhatin iyon ni nanay. Hindi rin hahayaan na isampa ako sa korte dahil sa pagkakamali na hindi ko ginawa. Biglang nagtanong si Pedro, naalala mo ba na may connection ang tatay mo sa biyenan kay Ginoong Ramon Cruz, ang direktor ng branch ng Bangko na Teha? Kunot ang noni Juan. Ang pangalan na iyon ay hindi pamilyar ngunit parang kidlat na dumaan sa isip niya. Dati ay narinig niya ng pahapyaw ang tatay ng asawa na nag-uusap sa telepono. Tinatawag na Kuya Ramon ng malapit. Ibinigay ni Pedro kay Juan ang isang lumang litrato mula sa news tungkol sa finance 10 taon na ang nakalipas. Si Tito Jose, tatay nga asawa at Ginong Ramon Cruz na makasamang nakpopose sa isang signing ceremony ng investment sa real estate na pagka sa Puerto Princesa na pagkatapos ay nabankrupt ng marami. Hinikpit ni Juan ang litrato, dip-dip na lumamig, kaya hindi lamang ako ang nadamay. Siya ay natihilan. Pagkatapos ng mga proseso na down payment sa pagbebenta ng bahay, bumalik si Juan sa bahay na kahoy sa San Fernando. Si Nanay Rosa ay nakaupo pa rin doon sa tabingang bintana na nananahi pa rin ngunit sa pagkakataong ito sa mesa ay ang papel ng demanda mula sa bangko. Opisyal na nilang isinampa ang kaso. Pasensya na anak. Sabi niya ng mahina dahil sa dating buhay na mahina. Lumapit si Juan na hawak ang kanyang kamay ng mahigpit. Huwag kang magsorry. Ang pagkakamali ay mula sa namayapa. Ngunit ang buhay ay hindi dapat magbayad ng tahimik. Ikinuwento niya ang lahat. Ang litrato ng pagkana investment at ang pangalang Ramon Cruz. Parehong natigilan at pagkatapos ay huminga ng malalim siya. Narinig ko na ito dati. Ngunit nun ay akala ko na biktima ang asawa ko. Siya ang nagplano ng lahat at ikaw ay isang pawn lamang. Sabi ni Juan na mata na nagliliwanag ng pag-unawa. Nanay, hindi lamang bayaran ang utang. Ibubunyag ko ang lahat upang ang mga taong nagtatago sa nakaraan ay hindi na makakawasak sa ating kasalukuyan. Sa unang pagkakataon ay tumingin si Nanay Rosa kay Juan hindi lamang bilang biyenan, hindi lamang bilang minamahal kundi bilang
isang tunay na matatak na lalaki na handang magbuhat ng responsibilidad. Harapin, akunin ang hustisya. Sa araw na bumalik si Juan sa Maynila upang magsumaita ng kahilingan na pahabain ang utang at suriin muli ang file ng loan. Hindi lamang dala ang mga papel, sabag ay may lumang litrato na ebidensyang madilim na relasyon sa pagitan ng namayapang tatay ng asawa at Ginoong Ramon Cruz, direktor ng Bangko na Teha. Ang tumanggap ng file sa una ay tiningnan lamang ang proseso. Balak na itabi tulad ng karaniwan, ngunit nang ipakita ni Juan ang litrato, nagbago ang mukha niya. Agad na inilipat sa mas mataas na level. 3 araw pagkatapos, isang liham na walang pangalan ng nagpadala ay ipinasok sa kanyang pintuan. Sa loob ay isang maliit na USB na may kasamang papel na may sulat kamay. Kung gusto mong malaman kung ang pagkamatay ni Tito Jose ay talagang aksidente, tingnan ang video sa 2358 ng petsang Abril ng taong iyon. Huwag maniwala sa file ng ospital. Ipinatak ni Juan ang USB sa laptop. Ito ay clip mula sa traffic camera malapit sa highway kung saan sinasabing natamaan ng truck si Tito Jose habang naglalakad sa gabi. Ang imahe ay malabo ngunit malinaw na hindi naglalakad ng walang direksyon si Tito Jose tulad ng report ng kamatayan. Nakatayo siya sa tabi ng itim na sasakyan. Plate number na blurred at sa huling sandali ay may naktulak sa kanya ng malakas mula sa likod. Si Juan ay natigilan, hindi aksidente. Ito ay pagpatay na planado. Hinikpit niya ang kamao. Dibdib na nasikip. Agad niyang dinala ang video sa pulisyang probinsya. Kahit alam na hindi madali na muling buksan ang file pagkatapos ng maraming taon. Naniniwala siya na kapag may pagkakataon, ang katotohanan, hindi ito mananatiling tahimik magpakailanman. Pag-uwi sa bahay, ikinuwento niya ang lahat kay Nanay Rosa. Siya ay umupo ng walang emosyon ng matagal at pagkatapos ay nagtanong, "Sino sa tingin mo?" Hinikpit ni Juan ang kamay. "Nagdaduda ako kay Ginoong Ramon Cruz." Tumango ng mahina si Nanay Rosa na parang sa kailaliman ng dibdib. Naisip na niya ito ngunit hindi naniniwala. Noong mamatay si Tito Jose, siya ang tumulong sa lahat ng papel ng loan. Siya ang nagstan sa pagbebenta ng ari-arian upang bayaran ang utang. May nararamdaman akong mali. Ngunit siya ay malapit na kaibigan ng asawa. Hindi ako nagtanong. Ngayon, lahat ay nagsasama-sama. Naintindihan ni Juan upang linisin ang kanyang pangalan at protektahan ang babaeng minamahal. Kailangan niyang linawin ang katotohanan tungkol sa pagkamatay ng tatay ng asawa. Hindi upang magiganti kundi upang isara ang nakaraan ng may liwanag. Sa gabing iyon, sa unang pagkakataon pagkatapos ng maraming buwan, siya ay kusang hawak ang kamay ni Nanay Rosa sa ilalim ng brandangang bahay na kahoy. Walang pangako, isang salita lamang, "Pupunta ako hanggang wakas." 3 araw pagkatapos isumite ang video sa pulisya. Wala pang tugon si Juan. Sa dibdib niya ay lumalaki ang hindi magandang pakiramdam. Ang uri nga, katahimikan na lumalabas kapag may kamay na nakikialam mula sa lihim na puwersa. Nagdesisyon si Juan na huwag nang maghintay. Bumalik siya kay Pedro, ang kaibigan na dating nasa negosyo ng second-hand cars at may connection sa mga garage ng inspection.
Kailangan kong suriin ang plate number na ito. Inilagay ni Juan ang imahe mula sa video. Malabo ngunit pagkatapos suriin ng ilang beses ay tumango si Pedro. Ito ay Camry na may plate 14A ngunit ang dulo ay malabo. Hayaan mong iproseso ko muna ang imahe. Sa hapon na iyon habang kumakain sa karinderya, malapit sa estasyon ng Maynila, tumawag ang hindi kilalang numero. Boses ng lalaking paus, itigil mo na. Ikaw ay biyenan lamang, hindi kailangang mahukay ng malalim. Ang nakaraan ay hayaan mo nang lumipas. Kunot ang mata ni Juan na sumagot ng malamig. Kung gusto mong lumipas, ito ay huwag mong hayaang patayin nito ang kasalukuyan. Tumawa nang mapait ang lalaki nang hindi sumagot at ibinaba. Hindi pa isang oras, tumawag si Pedro na boses na nagmamadali. Juan, umuwi ka na ba? May dumating sa garage na ipinadala ko ang imahe na nagtanong ng direkta sa plate number. Nagdududa akong sinusundan na tayo. Sa gabing iyon ay lumipat si Juan ng tirahan mula sa boarding house patungo sa bahay na kahoy sa San Fernando nang walang paalam sa sinuman. Nang makita siya ni Nanay Rosa na biglang dumating, mata na punong pag-aalala. May nangyari ba? Tumango si Juan. Ikinuwento niya ang lahat. Ang tawag na hindi kilala. Ang pagsunod at pagdududa na may gustong tanggalin ang ebidensya. Nanay, kung totoo na may kinalaman si Ginong Ramon Cruz ay hindi lamang pandaraya sa pera, marahil ay pumatay siyang tao. Si Nanay Rosa ay natigilan. Ang matandang mata ay hindi may tago ang pagkabalisa at panginginig. Ngunit pagkatapos ng katahimikan, tumayo siya patungo sa loob ng silid at bumalik. May hawa na lumang file na nakabalot sa tela. Ito ang lahat ng papel na itinago ko tungkol sa investment ni Tito Jose kay Ramon Cruz. May sulat kamay na kasunduan at listahan ng ari-arian na pagkaang pangalan. Hindi ko ito'y zinumita dahil sa takot sa pagiganti. Ngunit kung handa kang pumunta hanggang wakas ay hindi na rin ako tatakbo. Binuksan ni Juan ang file. Doon ay may listahan ng ilang real estate na nakapangalan sa iba. Isa rito ay ang Camry na may plate 14A. Na ngayon ay nakapangalan kay Manuel Reyes, dating personal driver ni Ginong Ramon Cruz. Ang pangalang iyon na Manuel Reyes ay parang huling piraso na bumaksak. Ito na, bulong ni Juan. Sa gabing iyon, inihanda ni Juan ang lahat ng file. Minarkahan ang bawat petsa. Ang investigasyon ay hindi na simpleng gawain ng biyenan na nahahanap ng hustisya. Ito ay naging laban para sa karangalan, para sa pag-ibig at para sa nakaraan na hindi maiwan. Bago matulog, lumingon si Juan kay Nanay Rosa. Mahinang hawak ang kanyang kamay. Magpahinga ka. Hindi ko hahayaan na mamatay nang walang hustisya siya at hindi ka na mabubuhay sa dilim ng isa pang araw. Sa labas ng hardin, ang bougainvillea ay naklaklak pa ng ilang bulaklak, ngunit ang hangin ay nakbago na ngang direksyon. Si Manuel Reyes, ang pangalan na natabunan ng panahon sa loob ng mahigit isang dekada, ngayon ay naging susi. Ayon sa lumang papel na ibinigay ni Nanay Rosa, si Reyes ay dating personal driver ni Ginong Ramon Cruz at siya rin ang nakapangalan sa sasakyan na nasa video ngang aksidente ni Tito Jose. Nagsimulang mahanap si Juan ngang bakas. Sa tulong ng dating kaibigan na nasa registration office, natunton niya ang huling address na idineklara ni Reyes. Isang maliit na barangay sa tabingang Ilok sa Tarlac. Ito ay isang lumang bahay. Sa labas ay punong lumot. Pinto na nakasara ngunit sabi ng mga kapitbahay ay buhay pa si Reyes. Kahit ilang buwan na ang nakalipas ay nakikita pa rin siyang umuwi ng gabi sa motorsiklo.
Naghintay si Juan mula umaga hanggang hapon. Ang hangin sa ilog ay malamig at basa. Dumadampi sa kanya ang pasensya, halo ang kaba. Eksaktong 17:20, isang lalaki na mahigit 50 taong gulang na payat, nakachap at nakasuot ng lumang jacket ay nakpark ng motorsiklo sa gate. Ang mukha niya ay payat, mata na palaging tumitingin sa paligid. Lumapit si Juan at sinabi ng direkta, "Ikaw ba si Manuel Reyes?" Ang lalaki ay nagulat. Balak umalis ngunit hinawakan ni Juan ang manibela. "Ako si Juan, biyena ni Tito Jose. Naalala mo pa ba ang nangyari 11 taon na ang nakalipas?" Si Reyes ay tahimik. Patuloy na sinabi ni Juan ng pantay, "Hindi, ikaw ang pumatay. Ngunit kung patuloy kang tahimik, ang nasa likod ay mananatiling ligtas." Tumingin ng matalim si Reyes kay Juan, sandali pagkatapos ay huminga ng mabigat. Binuksan ang pinto at inanyayahan siya sa loob. Sa loob ay mahirap na silid, dingding na may mansa at amoy na basa. Naglagay ng tubig si Reyes ngunit nanginik ang kamay. "Hindi ko balak patayin si Tito Jose. Sa araw na iyon ay driver lamang ako." Tumango ng mahina si Juan. "Sino ang nasa likod ng sasakyan?" Hinikpit ni Reyes ang baso ng tubig. "Si Ginong Cruz. Siya ang nag-appoint kay Tito Jose upang mag-usap. Hindi ako pinayagan na umalis sa sasakyan na hintay lamang. Ngunit nang lumabas si Tito Jose, nagaway sila. Pagkatapos ay tinulak niya ng malakas si Tito Jose. Kunot ang nuni Juan. "Nakita mo ba ng personal?" Si Reyes ay tumango. Ngunit pagkatapos ay pinilit akong mag-resign na may bayad at banta. Kung magsasalita ay hindi magiging payapa ang pamilya ko. Si Juan ay natigilan, kaya ngayon ay handa ka bang maging testigo? Tumingin si Reyes sa kanya. Mata na puno ngang salungatan at pagkatapos ay sinabi ng mahina, "Kung may proteksyon ang pamilya ko, lalabas ako. Matagal na akong nabubuhay sa takot." Hinawakan ni Juan ang kamay ni Reyes na sinabi ng matatag, "Ako ang magpoprotekta sa iyo dahil walang nararapat na mabuhay sa dilim kung hindi siya ang nakdulot nito." Sa gabing iyon, umuwi si Juan ng puno ng kaba at pag-asa. Sa unang pagkakataon pagkatapos ng maraming buwan, ang liwanag ng hustisya ay dumating sa tama at alam niya na mula sa sandaling ito, ang laro ay hindi na lamang tungkol sa pera kundi isang bukas. Nalaban sa taong nakplano ng lahat ng trahedya sa pamilya niya. Kinabukasan, pumunta si Juan sa opisina NG abogado na si Ati Miguel Santos na sikat sa pagsunod sa mga komplikadong kasong civil, lalo na ang mga nakatago may grupong interes. Si Ati Santos ay isang matatak na lalaki. Buhok na may puti, boses na malalim at mata na matalim na parang kutsilyo. Pagkatapos marinig ang buong kwento ni Juan, hindi agad tumango kundi nagtanong lamang, "Sigurado ka ba na lalabas si Manuel Reyes bilang testigo?" Matatak na tumango si Juan. Sigurado, handa siyang pumirma kung may legal na proteksyon. Ngumiti ng mapait si Ati Santos. Madali ang legal na proteksyon, ngunit proteksyon mula sa opinyon ng publiko, mula sa media na masakit. Kaya mo ba? Sumagot si Juan nang walang pag-aalinlangan. Nakayanan ko na ang higit pa rito. 2 araw pagkatapos, opisyal na isinumite ang file sa korte ng probinsya ng Pampanga na may kahilingan na imbestigahan muli ang dahilan ng pagkamatay ni Tito Jose. Kasabay nito, nagpadala si Juan ng kopya sa ilang kilalang reporter.
ang mga tumulong sa kanya nang siya ay inaapi ng bangko. Naintindihan niya na ang liwanag ng hustisya ay dapat kasama ang presyur ng publiko. Gayunpaman, nagbago ang hangin ng mas mabilis kaysa inaasahan. 1 linggo lamang pagkatapos, maraming artikulo na walang pangalan ang lumabas sa mga tabloid. Biyenan na nananatili para sa ari-arian ng dating asawa. Batang lalaki na 25 na nagsasamantala sa damdamin ng may-ari na 60. Ang tunay na mukha na mabait na biyenan. Sa likod ay plano na makmana ang bilyong ari-arian. Si Juan ay umupo nang walang buhay sa harap ng laptop. Imahe na pinutol-putol, komento na masakit, salitang nakakainsulto na may halong kahihiyan na dumaksa na parang baha. Tumawag si Pedro, ang matalik na kaibigan. Sa gabi, sigurado na si Ginoong Cruz ang nasa likod. Sinasira niya ang pangalan mo upang ilihis ang kaso. Alam iyon ni Juan ngunit hindi inaasahan na tamaan ang pinakamahina niyang punto. Ang relasyon sa pagitan niya at biyenan na Rosa, hindi siya natatakot na mali ang pag-unawa. Ang kanyang takot ay masasaktan si Nanay Rosa. Sa gabing iyon, pag-uwi niya ay nakita niyang nakaupo siya sa harap ng altar, mata na malalim at namumula. Nabasa mo na ba? Mahina na tanong ni Juan. Si Nanay Rosa ay hindi sumagot. Sandali pagkatapos ay sinabi lamang, hindi mo kailangang magtiis sa harap. Kung magwi-withdraw ka ngayon, hindi kita sisihin. Lumuhot si Juan sa harap niya. Nasamit, hindi mo naiintindihan. Ito ay hindi na lamang tungkol sa biyenan o ina. Ito ay karangalan katotohanan pagkakaapi ng buong pamilya. Kung hindi ko gagawin, sino? Luha ni Nanay Rosa ay bumaksak sa kanyang kamay. Ngunit sa pagkakataong, ito ay hindi niya pinigilan. Tumayo siya na hinikpit ang kamay ng biyenan, ang tanging lalaki na natira sa buhay niya. Kaya sama tayo sa pagpapatuloy. Sa gabing iyon, sa halip na iwasan ang opinyon, sumulat si Juan ng liham ng personal. Bukas na ibinahagi ang buong kwento mula simula, mula sa pagkawala hanggang sa pag-ibig, hanggang sa laban para sa hustisya. Hindi niya ipinaliwanag, hindi iniiwas. Kwento lamang natuto. Ang liham ay inilagay sa online na may libu-libong shares at kakaiba na marami ang naniniwala sa kanya. Marahil dahil ang katotohanan ay hindi kailangang sumigaw, kailangan lamang sabihin ng buong puso. Sa 25 ng Hunyo, dumating ang opisyal na notis sa bahay ni Juan. Tinanggap ng korte ng probinsya ng Pampanga ang kahilingan na imbestigahan muli ang dahilan ng pagkamatay ni Tito Jose. Ang balita ay parang apoy na nagbigay ngang pag-asa, ngunit kasama ang usok mula sa kabila. Nagbabala si Ati Santos kapag nasa korte na ang file, hindi magpapahinga ang kalaban. Pipili silang dalawang paraan, siraan o tanggalin ang ebidensya. Nakatoto ang babala pagkatapos ang 3 araw, si Manuel Reyes, ang dating driver, ang susi na testigo, biglang nawala. Pumunta si Juan sa bahay niya. Pinto na nakasara. Telepono na off. Sabi ngang kapitbahay, ay umalis siya mula kagabi? Sabi ay bibisita sa inang may sakit. Ngunit pagkatapos suriin, natuklasan ni Juan nawala ng buhay na ina si Reyes. Agad na iniulat ni Juan sa abogado at pulisya. Kasabay, tumanggap si Ati Santos ng makapal na sobre.
Sa loop ay alok na ay withdraw ang file, kapalit ang 500 milyong tulong pinansyal at kasunduan na pribado upang iwasan ang pinsala sa karangalan ng pamilya. Itinapon nang walang pakialam ni Ate Santos ang sobre. Huminga ng malalim. Lumang trik ngunit epektibo sa takot sa pagkawala. Mabuti na hindi ka ganun. Walang sinabi si Juan ngunit nalilito ang dibdib. Hindi dahil sa pra kundi dahil kay Reyes. Kung isasara ang bibig ng tanging testigo, kulang ang file sa pinakamahalagang punto. Sa gabing iyon, habang naghahanda si Juan na maganap ng iba pang clue ay tumunog ang telepono. Isang hindi kilalang numero ang lumabas. Sa pagkakataong ito ay hindi naktago. Ang pamilyar na boses na malamig ay nagsalita. Babala ko sa huling pagkakataon. Dapat mong malaman ang hangganan. Ang korte ay laro nga may pera. Wala kang sansa. Ngumiti ng mapait si Juan. Nagkakamali ka. Hindi ako naglalaro para manalo. Naghahanap lamang ako ng katotohanan. Sa kabila ay binigkas ng mabigat. Kaya good luck sa pag-survive. Natapos ang tawag sa mahabang tunog. Umupo si Juan nang walang emosyon sandali. Alam niya na unti-unting lumalabas ang tunay na mukha ni Ramon Cruz. Hindi na isang matagumpay na negosyante, kundi isang matandang fox na may matalim na kuko. Ngunit naiintindihan din niya, ang tunay na malakas ay hindi ang may pera kundi ang walang natatakot na mawala. Sa gabing iyon, tahimik na lumabas si Nanay Rosa sa beranda. Nakita si Juan na nakaupo mag-isa sa harap ng malamig na tsaa. Siya ay mahinang umupo sa tabi ng biyenan. Natatakot ka ba? Tanong niya. Umiling ng mahina si Juan. Mas natatakot ako na may mangyari kay Reyes. Hinawakan niya ang kanyang kamay. Sa unang pagkakataon na sinabi ang matagal na nakatago. Ikaw ang tanging taong naglakas loob na lampasan ang takot upang protektahan ang katotohanan. Anuman ang mangyari, nasa tabi mo ako. Ang simpleng salita ngunit para kay Juan ay iyon ang pinakamalaking lakas dahil alam niya na hindi na siya mag-isa. Kinabukasan, isang anonymous text ang dumating sa telepono ni Juan. Gusto mong hanapin si Reyes, pumunta sa lumang boarding house sa tabing ilog ng Pampanga. Huwag ipaalam sa pulisya. Tiningnan ni Juan ang mensahe na dibdib na tumitibo ng malakas. Marahil ay totoo ngunit marahil ay bitag. Ang mensahe na walang pangalan ay parang apoy na nakpaalap sa pag-aalala ni Juan. Nag-isip siya ng matagal, maring totoo ngunit maring bitag. Ngunit kung totoo, kung kinokontrol si Reyes at ito lamang ang paraan upang humingi ng tulong. Hindi niya ito maiwan. Alas 11 ng gabi na iyon. Pumunta si Juan mag-isa sa lumang boarding house sa tabi ng ilog ng Pampanga na dating tirahan ng maraming mahirap na manggagawa. Ngayon ay kaunti na lamang ang nakatira. Ang bahay na sira-sira, ang liwanang streetlight na malabos sa ilalim ng usok ng gabi ay nagpapalamig at nakakatakot sa lahat. Nagpark si Juan ng 100 metro ang layo at naglakad upang iwasan ang pansin. Dala niya ang telepono na naka-on ang recording at isang maliit na kutsilyo sa bulsa ng jacket para sa emergency. Sa harap ng room number 6, huminto siya. Liwanag na sumisingaw sa kanyang ng pinto. Kumatok siya nang mahina. Nang 3 beses tulad ng sinabi sa mensahe. Walang sumagot, ngunit bahagyang nakabukas ang pinto. Itinulak niya ng mahina. Ang silid ay walang laman at madilim. Sa loob ay amoy na basa lamang at lumang ventilador na tumatakbo. Walang anino ni Reyes. Pumasok si Juan. Hindi pa. Nakasara ang pinto ng
may biglang lumabas na itim na anino mula sa likod ng kabinet. Mabilis ang reaksyon niya. Naiwasan ang unang suntok. Ngunit ang suntok mula sa likod ay nakpaikot sa kanya. Dalawang lalaking nakamaskara ang humawak ng mahigpit sa kanyang braso, hinila sa loob. Ang ikatlo na hindi nakamaskara ay lumabas mula sa likod ng kurtina. Nakilala ni Juan na si Victor, ang matapat na tauhan dati ni Ginoong Ramon Cruz. Ngumiti nang mapait si Victor. Hindi importante si Reyes, ikaw ang kailangang ayusin. Sinubukan ni Juan na magpumiglas ngunit kinontrol. Kinuha ni Victor ang telepono mula sa bulsa niya, inoff ang recording at inihagis ng malakas sa dingding na nabasag. Akala mo ba na ang maklip ang kwento ang matandang driver ay makakapagpabagsa ang isang empire? Napaka-inosente mo. Nagbigay siya sa dalawang tauhan upang itali ang kamay at paa ni Juan. Balak na takpan ang bibig niya, ngunit sa sandaling iyon, tumunok ang siren ng sasakyan sa labas ng eskinita. Pulisya. Ang dalawang tauhan ay nakpanik, nakmura. Sino ang nag-report? Ang pinto ay nasipa ng bukas. 3 pulis ang pumasok ng mabilis na kinontrol ang dalawang gun sa lugar na tumakbo ngunit nahuli pagkatapos ng pagtumbang ang isang opisyal na nakasivil. Huminga ng malalim si Juan. Katawan na pagod. Ngunit sa mata niya ay bumalik ang liwanag. Isang lalaking nakajaket na mahaba ang pumasok. Si Ati Santos mismo. Ngumiti ng mapait. Akala mo ba na hahayaan kitang pumunta mag-isa? Ang mensahe na iyon ay ako ang nagplano at ang kamera sa labas ay nirecord ang lahat ng paghahanda niyo sa pag-atake. Si Victor ay natigilan. Mukha na namutla. Sa gabing iyon, ang grupo ay inaresto dahil sa assault na organisado at plano na pigilan ang investigasyon sa krimen. Kinabukasan, kumalat ang balita sa social media. Sa unang pagkakataon ay nabanggit ng media ang pangalan ni Ramon Cruz na may keyword tungkol sa muling investigasyon sa pagkamatay ni Tito Jose, dating asawa ni Nanay Rosa. Bumalik si Juan sa bahay na may emosyonal na pagtanggap ni Nanay Rosa. Hinawakan niya ang namamagang kamay niya, luha na hindi tumitigil. Bobo ka, bakit hindi mo sinabi sa akin na pupunta ka? Ngumiti si Juan, mahina na inilagay ang kamay niya sa kanyang dibdib. Dahil alam ko na laging nasa dito ka sa dibdib ko. 1 linggo pagkatapos aresto ang grupo ng gun sa boarding house sa tabingang ilog. Nagdesisyon ang investigasyon ng probinsyang Pampanga na tawagin si Ginoong Ramon Cruz, dating director ng branch ng bangko na Tiha upang linawin ang tanda ng pagkakamali sa proseso ang loan at pagkamatay ni Tito Jose. Kumalat ng mabilis ang balita. Ang mga malalaking pahayagan ay nakbalita ng sabay-sabay. Ang dating kinikilala na matagumpay na negosyante ng Pampanga ay inimbestigahan tungkol sa hinala ay hindi direkta na pagpatay sa isang opisyal noong 2020. Samantala, si Juan na dating binato NG online community ngayon ay Sentro NG Paganga. Sa kanyang Facebook, ang liham na sinulat niya na may title, Paano ko minahal ang aking biyenan at bakit hindi ako nagsisisi, ay na-share muli. Ngunit sa pagkakataong ito ay hindi may biro kundi pagalang, isang komento na sikat na may libu-libong likes. Tinawanan natin siya dahil sa pagkakaiba ng edad, ngunit wala tayong sapat na tapang na gawin ang tama tulad ng ginawa niya. Pasensya na, Juan. Sa headquarters ng pulisya, sa una ay itinanggi ni Ginoong Ramon Cruz ang lahat ng akusasyon. Sinabi na tumulong lamang siya sa pamilyang ang matalik na kaibigan ng mamatay ito
na lahat ng proseso ay tama. Ngunit nang ipakita ang clip na ibinigay ni Manuel Reyes kasama ang official na testimony niya pagkatapos na mayuwi ng ligtas, nagbago ng tuluyan ang mukha ni Cruz. Sa recording, siya ang nagbigay ngang senya sa driver na umikot ng sasakyan ng tinulak si Tito Jose sa daan. At ang kasunduan na tanggalin ang utang na pinapirma niya kay Nanay Rosa ng walang notaryo, hindi tama sa prosesong bangko, ay nabunyak na trik upang agawin ang ari-arian. Ang lambat ng langit ay maluwag ngunit hindi makakalusot. Isang buwan pagkatapos, opisyal na sinampahan ng kaso si Ginong Ramon Cruz ng abuse of power sa pag-agaw ng ari-arian at pagtatago ng krimen na may malaking epekto. Para kay Juan, kahit malinaw na ang tagumpay, hindi siya nagmamalaki. Sa halip, nag-withdraw siya sa media. Tinanggihan ang lahat ng interview. Dahil naiintindihan niya na bahagi ng katotohanan ay nabunyag, ngunit ang sakit ng pagkawala ng mahal sa buhay ay hindi mabubura. Isang gabi, nang magkasama silang dalawa, mahina na nagtanong si Nanay Rosa, "Galit ka ba sa kanya?" Umiling si Juan na tumingin ng malayo, "Hindi. Ngunit hindi ko patatawarin dahil ang pagpapatawad ay pagbitaw. Pipiliin kong alalahanin upang walang makdurusa pa ng ganito." Hinikpit niya ang kamay ng anak. Sa sandaling iyon, naiintindihan niya na ang lalaking ito ay hindi lamang biyenan, hindi lamang minamahal kundi ang tanging sandigan na natira, matatag at mapagpatawad. Ilang araw pagkatapos, dumating si Ati Santos na nakbalita na makbubukas ang korte ng preliminary hearing sa loob ng 2 linggo. Sa lahat ng ebidensya, mataas ang posibilidad ng hatol. Ang pamilya ni Juan at Nanay Rosa ay maaring maksumitan ng kahilingan na ibalik ang ari-arian na inagaw. Sabi lamang ni Juan, "Hindi ko kailangan ang pera. Kailangan ko lamang na nandito ka pa." Sa 18 grang buwan, binuksang ang korte ng probinsya ng Pampanga ang preliminary hearing sa kaso ng abuse of power sa pag-agaw ng ari-arian at pagtatago ng hindi direkta na pagpatay. Sa akusado na si Ramon Cruz, dating director ng branch ng Bangko Nateha, na dating itinuturing na icon ng tagumpay sa lokal na negosyante. Ang courtroom ay puno ng tao. Mahigit 10 reporter mula sa malalaking estasyon ay dumating ng maga. Hindi lamang sila interesado sa kasong ng bangko kundi sa isang espesyal na tao. Si Juan ang biyenang binata na dating pinagtatawanan ng social media, ngayon ay tumayo para sa hustisya ng kanyang pamilya. Si Juan at Nanay Rosa ay umupo sa unang row. Siya ay nakasuot ng simpleng barot saya, mukha na seryoso. Inayos ni Juan ang kwelyo para sa nanay, hinikpit ng mahina ang kamay niya na parang pagpapakalma. Hindi na sila umiwas sa tingin ng iba tulad ng dati. Dahil ang katotohanan ay nagbigay sa kanila ang karapatan na itaas ang ulo. Ang hearing ay tumagal ng halos 6 na oras. Ipinahaya ang prosecutor ang maraming ebidensya. Clip ni Cruz na nasa lugar bago mamatay si Tito Jose. Nga recording ng usapan sa subordinates upang itago ang impormasyon. Testimony ni Manuel Reyes, ang driver na nakasaksi sa lahat na binili at pinantaan. Financial document na nagpapakita na ginamit ni Cruz ang posisyon upang pilitin si Nanay Rosa na pumirma sa illegal na transfer ng ari-arian. Ang abogado ng depensa ay may isang argumento lamang. Ginawa iyon ng aking kliyente dahil sa pag-aalala sa kinabukasan ng pamilya ni Tito Jose, walang balak na agawin.
ang mahinang depensa na iyon ay hindi mabubura ang malinaw na katotohanan. Sa huling debate, inanyayahan si Juan bilang may karapatan. Sabi lamang niya ng tatlong pangungusap, "Hindi ko kailangan ang pera. Kailangan ko lamang na maging payapa ang aking tatay sa langit. Mabuhay ng payapa ang aking nanay at maunawaan ng lipunan na ang hustisya ay minsan ay huli ngunit hindi nawawala. Ang courtroom ay napuno ng palakpakan. Sa wakas ng hearing, ang hukom ay nahatol kay Ramon Cruz ng 18 taong bilangguan. Pinilit na ibalik ang lahat ng inagaw na ari-arian, kabilang ang bahay sa harap ang daungan at halagang katumbas ang 3 bilyong piso. Ibalik ang karangalan kay Tito Jose ayon sa kahilingan ng pamilya. Nang marinig ang hatol, umiyak si Nanay Rosa hindi dahil sa galit kundi dahil pagkatapos ng maraming taon ng sakit, sa wakas ay naisara ang isang kabanata ng nakaraan ng may hustisya. Sa hapon na iyon, nang bumalik ang dalawa sa bahay, isang grupo ng kapitbahay ang naghihintay. Isang babaeng nasa gitnang edad ay lumapit ng mahiyain. "Pasensya na dahil sa mga dati kong masasakit na salita tungkol sa inyong dalawa. Ngayon ko lang nakita na si Juan ay isang lalaking dapat igalang ng sinuman." Sumunot ang isa. Si Juan ay hindi lamang biyenan kundi tunay na lalaki ng pamilya. Ngumiti ng emosyonal si Nanay Rosa. Yumuko lamang si Juan na nagpasalamat, walang sinabi. Sa gabing iyon, umupo siya sa branda, tumingin sa malinaw na langit. Maraming unos ang dumaan at naiintindihan niya na ang buhay ay may mga madilim pa rin, ngunit kung panatilihin ang malinis na konsensya ay bawat hakbang ay liwanag. 2 buwan pagkatapos ng wakas ng hearing, ang lumang bahay ni Nanay Rosa sa Quezon City ay inayos. Hindi masyadong marangya ngunit maayos, maliwanag at mainit. Bawat sulok ay may bagong hininga. Hindi mula sa material kundi mula sa kapayapaan pagkatapos ng bagyo. Sa umagang iyon, nakatayo si Nanay Rosa sa hardin. Kamay na humahaplos sa rosas na pula na bagong namulaklak. Lumakat si Juan mula sa loop, may hawak na 2 tasang mainit na saa. "Lagi mong inaalagaan ang mga bulaklak na ito, no?" Sabi niya ng mahina, dahil ang bulaklak ay hindi nagsisinungaling. Malungkot o masaya, titignan lamang ay maintindihan. Ngumiti ng mahina siya. Umupo silang dalawa sa mesa na bato sa ilalim ng bougainvillea. Walang maraming salita, naiintindihan nila ang isa't isa hanggang sa katahimikan ay sapat na upang magpainit ng dibdib. Sandali pagkatapos, kinuha ni Juan mula sa bulsa ang isang bunton ng file na registration ng negosyo para sa isang free training center para sa mahihirap na kabataan sa tabi ng dagat. Pangarap na matagal niyang iningatan ngunit hindi inaasahan na matutupad. "Ano sa tingin mo kung magbubukas tayong libreng klase sa pagtuturong mekaniko para sa mga bata sa lugar o may katulad na sitwasyon ko dati?" Si Nanay Rosa ay namumula. "Akala mo ba hindi ako sasama?" Tumawa si Juan. Alam niya na kasama siya ay walang imposible. Sa gabing iyon ay tumanggap sila na imbitasyon mula sa lokal na gobyerno. Inaanyayahan sa seremonya na pakilala sa mga outstanding citizens sa community activities at si Juan ay isa sa nominadong. Sa una ay tumanggi siya ngunit hinawakan ni Nanay Rosa ang kanyang kamay hindi upang maging sikat kundi upang malaman ng mga batang nawawalan ng pag-asa na ang isang tulad mo ay nagsimula rin sa sugat.
Tumango siya sa seremonya ng tanungin ng host kung ano ang nagbigay sa kanya ng lakas na lampasan ang lahat ng bias sakit upang makarating sa araw na ito. Sumagot si Juan dahil sa pagmamahal. Pagmamahal sa taong dating biyenan ko, ang tanging hindi umalis sa akin. Kahit lumingon ang buong mundo at dahil totoong pagmamahal iyon kaya hindi ako nahihiya. Napuno ang hall ng palakpakan. Wala nang tingin na bias, lamang ang paghanga at emosyon. Ilang buwan pagkatapos, nag-organisa sina Juan at Nanay Rosa ng maliit na seremonya. Hindi kasal kundi anibersaryo ng dalawang dating ina at biyenan na ngayon ay pipiliing magsama bilang soulmate. Walang pangalan, walang pakilala ng iba. Kailangan lamang nilang tingnan ang isa't isa at alam na ito ang tahanan. Sa huling gabi ng taon ay nagpaputok ang fireworks sa langit ng Pampanga. Isinandal ni Nanay Rosa ang ulo sa balikat ni Juan, boses na mahina na parang hangin. Akala ko dati natapos na ang buhay ko rito. Ngunit binigyan mo akong bagong buhay hindi. Bilang babaeng 60 taong gulang kundi bilang taong nabuhay muli sa pag-ibig. Si Juan ay hinigpit ang kamay niya. At ako naman ay sa wakas ay nalaman na ang ilang pakawala ay hindi wakas kundi simulang tama. Ang kwento ni na Juan at Nanay Rosa ay hindi lamang espesyal na pag-ibig na lumalampas sa hangganan ng edad at relasyon sa lipunan, kundi isang tahimik na awit ng tapang, katapatan at pagnanasa na mabuhay ng toto sa puso. Sa lipunan na puno pa rin ng bias, na sanay tumingin sa pag-ibig sa pamamagitan ng standard na hulma, sila ay pumili na sumalungat sa hangin. Tinis nila ang mga tsismis, ang mga tingin na nakdududa. Kahit angput ngunit hindi kailanman binitawan ang isa't isa. Ang kanilang pag-ibig ay hindi maingay, hindi makulay ngunit toto at matibay. Ito ang damdaming pinatibay sa pagkawala sa mga araw na nakpupumilit laban sa kawalan ng hustisya at sa wakas ay kinilala ng lipunan hindi sa papel kundi sa puso ang tao. At ang kwento ng hustisya na sinundan ni Juan ay patunay rin na ang kabataan kung panatilihin. Ang tama at paniniwala ay makakapagbagong ng sistema na akala ay hindi makikilos. Si Juan ay hindi bayani. Siya ay simpleng ana, simpleng lalaki ngunit naglakaslop na pumili ng tama kahit alam na maraming sakit ang daan. At si Nanay Rosa, isang babaeng nawala ang lahat na natili ang kabutihan, katahimikan at dignidad ng isang ina, isang babaeng naglakas-loob na magmahal muli pagkatapos ng maraming sugat. Ang pag-ibig ay walang hangganan sa edad, posisyon o bias. Basta ito ay mula sa katapatan at hindi nakakasakit sa iba. Ang hustisya ay maaring huli ngunit hindi nawawala kung may taong handang sundin ang katotohanan hanggang wakas. Ang pamilya ay hindi kailangang mula sa dugo o titulo kundi mula sa nga taong nananatili, nagmamahal at makasamang lumalampas sa unos. At sa wakas, huwag husgahan ang sinuman sa itsura o tsismis. Bawat tao ay may kwentong hindi nasasabi at minsan ang kwentong iyon ay sapat na upang baguhin ang paraan ng pagtingin sa buhay. Kung narinig mo hanggang dito, marahil ay may iniisip ka rin sa dibdib mo. Kahit sino ka, nasaan ka, tandaan na hindi lahat ng nabubuhay ng iba sa iyo ay mali at hindi lahat ng tama ay madaling tanggapin sa simula.
Ngunit ang mabuhay ng totoo ay laging tama para sa puso ng tao. Natapos ang kwento ngunit ang mensahe na dala nito ay umaasa na magpapatuloy sa dibdib ng bawat isa sa atin.